10 taon na ang nakalipas. Pinagbintangan ka ng pamilya Lin, nasanhi ng kamatayan ng iyong mga magulang. Ngayon, natutunan mo na ang sining ng medisina at martial arts. Panahon na para bumaba ka sa bundok at maghayganti. Guro, ang iyong pambungad na salita, ang haba at luma na. Nang maikling drama na yan, ngayon, wala nang gumagawa ng ganyan. Luma na yan, yung kwento ng pagbabalik ng Dragon King. Pwede bang huwag ka nang magpogi? 10 smoke bomb na ang nasayang ko. Bata ka. Ito ang inihanda ng guro, sa loob ng 10 taon para sa pambungad na eksena. Sobrang arte naman talaga niyan. Seryoso. Gusto mo ba ng asawa? Asawa. Hindi guro, sobrang bilis naman ng pagtalon mo sa usapan. Kanina lang, paghihiganti pa yan. Ito ay tinatawag na dalawang magkasabay na linya. Ang paghihiganti ang pangunahing misyon. Ang kasunduan sa kasal ay isang side quest. Hindi nakakaabala. Hindi. Kailan pa ako nagkaroon ng kasunduan sa kasal? Guro, hindi kaya dahil sa utang na loob, ay naghanap ka lang ng kung sino-sino, para lang matakasan ako. Kalokohan. Si Miss Song Wanru ng pamilya Song. Ang pinakamagandang babae sa Jiang Province. Maganda. Okay na. Sa totoo lang. Ang pabor ng pamilya Song, kailangan mong suklian. Ano man ang maging saloobin ng pamilya Song. Kailangan mong pumunta. Alam ko ng inyong disipulo, kailangan suklian ang pabor na ito. At kailangan ding bayaran ng utang na dugo. Katapatan. Nalaman na ng batang Panginoon, ang dalawang tapat na lingkod ng pamilya Lin sa Jiangcheng, ang Hangzin Group at ang pamilya Wang. Mabuti. Magsisimula tayo sa dalawang tapat na lingkod na ito. Para tugtugin ang kampana ng kamatayan para sa pamilya Lin. At makahanap ng asawa, tandaan, guro. Bawasan mo ang pagbabasa ng mga urban fantasy novel. Manood ka ng mas maraming dekalidad na short drama. Sa wakas, nakagawa rin ng matino ang matandang ito. Ang ganda ng tanawin mula sa eroplano. CEO, Presidente, anong nangyayari sa iyo? Nasira ang puso. Bumalik ang dating sakit. Ako na, Ginoo. May paraan ka ba? Kailangan kong tusukin ang paligid ng kanyang puso para maibsan ang mga meridian. Kung magtatagal pa ito, masisira ang puso mo. Kahit ang mga Diyos ay hindi makakatulong. Ano? Dali. Pangulo. Sana maintindihan mo, ginagawa ko ito para iligtas ka. Sino ka? Huwag mo akong hawakan, huwag kang magsalita, ako lang ang makakapagligtas, sa iyo ngayon. Tulungan mo siyang tumayo, ayos na siya. Dongzia Group. Anong nangyari? Parang may nakita akong lalaki na naghubad ng damit ko. Presidente, nahimatay po kayo kanina. May isang Ginoo ang nag-acupuncture para iligtas kayo. Kung gayon, nasaan ang Ginoo na nagligtas sa akin? Umalis na ang Ginoo. Teka, kailangan ko siyang hanapin. Hindi. Sino ka? Ang dumi mo. Paano ka nakapasok sa pintuan ng pamilya Song? Oh, ako si Lin. May kilala akong matandang kaibigan sa pamilya Song. Bumisita ako. Ikaw. Matandang kaibigan. May tao. Wanru. Huwag kang bastos. Tai, siya. Shao Chen. Ang tagal nating hindi nagkita. Ang laki mo na at ang gwapo mo pa. Halika, maupo ka. Siya. Talagang dumating. Hindi, Tai. Sino ang probinsya nung yan? Kailangan mo bang maging ganyan ka mainit? Ito ang lalaki na pinagkasundo sa iyo ng lolo mo noon, Lin Chen. Ano? Pa. Tingnan mo ang pagiging mahirap niya. Paano siya magiging karapat-dapat sa pamilya Song?
Ako, si Song Wanru, ay magpapakasal sa isang tulad ni Young Master Wang. Dapat ganoong mayaman ang mapapangasawa mo. Kalokohan. Ang kasunduan sa kasal na ito ay ginawa sa harap ng maraming pamilya sa Cloud City. Gusto mo bang ang pamilya Song ay maging kaiyahiya sa lahat? Tae. Anong kasunduan sa kasal? Hindi ko yan tatanggapin. Kung hindi, ako mismo ang magpapalaya sa kanya. Wanru. Pansinin mo ang iyong pananalita. Talagang nasobrahan ka na sa paglalamang ko. Tae. Hindi man lang siya kasing halaga ng buhok ni Young Master Wang. Tito Song. Tito Song. Maliit na regalo. Ito ay mga pambihirang elixir. May nag-alok ng malaking halaga. Ayaw ibenta ng matanda. Sabi niya, ipareserba raw para sa akin bilang dote. Talagang isang probinsyano. May puso si Xiao Chen. Lin Chen, sabihin mo kung ano ang iyong mga kondisyon. Kondisyon. Anong drama yan? Hindi ba't dahil lang sa amin, sa pera ng pamilya Song? Xiao Chen. Sagutin mo ang tawag. Hello. Ano? Nagka-atake na naman si Mama at nawalan ng malay. Lola. Tito Song. Baka may paraan ako. Tito Song. Baka may paraan ako. Xiao Chen. Na-appreciate ko ang intensyon mo. Pero ang sakit ng matanda, maraming sikat na doktor, ay walang nagawa. Samahan mo na lang si Wanru at kausapin. Ako na lang ang titingin. Ano ba ang eksaktong sintomas? Palagi siyang nananaginip ng masama, at madalas nawawalan ng malay. Minsan, 1 o 2 oras. Sa loob ng 1 o 2 araw, kayo na ang mag-usap. Tae. Base sa mga sintomas na ito, mukhang may masamang espiritu ang pumasok sa katawan. Lin Chen, huwag ka nang pumunta. Sa lola ko. Mukhang si Song Wanru ay ayaw to pa rin ang kasunduan sa kasal. Mabuti na rin. Mas kaunting pasanin. Mas makakapag-focus ako sa paghihiganti. Sige. Basta makumbinsi mo si Tio Song. Nakanselahin ang kasunduan. Wala akong reklamo. Buti alam mo. Ganito na lang. Magkano ang gusto mo? Maaari kitang bigyan. Hindi na kailangan. Wala kang utang sa akin. Ang elixir na ito, baka mailigtas ang sakit ni Lola. Ayaw tanggapin ang kabutihan. Talagang walang pag-asa. At isa pa siyang manloloko. Ma, pinapanta ko ang isang henyong doktor para sa iyo. Lola. Nasaan si Lin Chen? Pinabalik ko na siya. Tayo at siya ay hindi magkapareho. Ikaw talagang bata ka. Mahilig kang magdesisyon mag-isa. Pagkatapos mong makita ang lola mo, umuwi ka na. Magpakasal na kayong dalawa. Ako, Tito Song. Tito Song. Wanru. Nabalitaan kong nagkasakit si matandang Ginang Song. Kaya ipinatawag ko ang pinakamagaling na doktor sa Jiang, Dr. Zhang, para gamutin si Ginang Song. Salamat, Binatang Wang. Tito Song. Nabalitaan kong may isang lalaki na ginagamit ang kasunduan sa kasal para takutin si Wanru. Sa tingin ko, dapat magkapantay ang katayuan sa lipunan ng mag-aasawa. Ang kasunduan sa kasal na ito ay desisyon ng lolo. Naniniwala akong may malalim siyang dahilan. Pa, anong ginawa ni Lin Chen sa iyo? At bakit kanya kinukumbinsi? Ikaw na bata ka. Tito Song, siya si Dr. Zhang. Dr. Zhang. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang sakit ng aking ina. Ang pulso ng matandang Ginang ay kakaiba. Tila may masamang espiritu sa katawan. Ako. Wala akong magagawa. Ano? Ang sakit ng aking ina. Kahit si Dr. Zhang ay walang magawa. Gayunpaman. May isang tao na kayang gamutin ang sakit ng matandang Ginang. Dr. Zhang, sabihin mo sa akin, kung sino ang makakagamot sa sakit ng aking ina. Sino siya? Siya ang aking guro. Nasaan ang iyong guro? Ipapadala ko agad siya. Guro. Ako lang, ay tinuruan niya ng kaunti. Ang taong ito, siya ang tagapagmana ng bundok Shenlong. Kahit ang pinakamayamang tao, hindi niya bibigyan ng mukha, lalo na Lola.
Kasalanan ito ni Wanru. Sa loob ng maraming taon, hindi ko pa rin mahanap ang banal na doktor para gumaling ang sakit mo. Lola, yung gamot na binigay ng manloloko. Paano kung may lason? Lola, hayaan mo akong subukan ito. Wanru, ano ang pinakain mo sa lola mo? Ako. Lola. Dali. Dahan-dahan. Tingnan mo. Hindi ka panipaniwala. Ang pulso ay matatag. Ang daloy ng dugo ay maayos. Ito ay isang himala. Wanru, saan mo nakuha ang gamot na ito? Wanru, sabihin mo sa amin. Kailangan nating pasalamatan ang taong ito. Si Lin Chen. Baka may itinatago siya. Wanru, itong mahiwagang gamot, saan mo ba nakuha? Kung sasabihin kong galing kay Lin Chen, baka mapilitan akong pakasalan ang probinsya nung iyon. Ang gamot na ito, nagkataon lang na nakuha ko ito. Ito lang ang meron ako. Sayang naman. Ang ganitong banal na bagay ay bihira lang makita. Sige, mga Ginoo, upang ipagdiwang ang paggaling ng aking ina, at upang magpasalamat, Dr. Zhang, Binata Wang, sa pag-aalala ninyo sa aking ina, maghahanda ako ng piging sa bahay at sana'y makadalo kayo. Salamat sa paanyaya, pinuno ng pamilya Song. Mag-aayos lang ako at pupunta na. Sige. Kung ganoon, tatanggapin ko na. Sige, sige. Sakto, makikita ko rin kung sino ang fiancé ni Song Wanru. Si Song Wanru ay para lang sa akin. Shihong, hindi ba sinabi mo, dumating na ba ang nobyo ni Wanru? Nasaan siya? Makikita natin siya pag uwi natin. Ma. Siya si Lin Chen. Chen. Siya ang lola ni Wanru. Pagbati po, Lola. Lin Chen, ang kasal mo kay Wanru ay pinagdesisyonan ng lolo ni Wanru noong nalilito pa siya dahil bumisita ka sa pamilya Song. Kumain ka at kumuha ka na lang ng pera. Siya ba si kapatid na Lin Chen? Tama nga. Hindi pangkaraniwan. Ang pananamit at ang red along ito ay talagang kakaiba. Kayo po ba? Ang pamilya Wang. Wang, nako. Mga alipin ng pamilya Wang at Lin. Mabuti at sila mismo ang nagdala sa sarili nila rito. Nagbibiro ka, binatang Wang. Ang mga simpleng produktong ito mula sa bundok, karapat dapat bang tawaging regalo? Ma. Sobra na ang sinabi mo. Ang pamilya Song, talagang binaygo niyo ako. Ang kayamanang mahirap makuha, ay nasa harapan niyo na, pero hindi niyo pa rin makita. Tama na, Lin Chen. Hanggang kailan ka magpapanggap? Ang basura mong yan. Iniisip mo pa rin kayamanan. Sa palengke, marami kang mabibili. Pagsisisihan mo yan, pagsisisihan. Sige, kung ngayon ka, lumuhad ka, dilaan mo, ang sapatos ko. Baka pagsisihan ko ito. Dahil hindi ako gusto ng pamilya Song, kanselahin na natin ang kasunduan. Paumanhin, nahuli ako. Ito ang 1,000 taong gulang na Lingzi. Sayang naman. Ang isang halamang ito ay napakamahal. Makapagliligtas ng 12 ng buhay. At ang mga ito, lahat ay pambihirang kayamanan. Xiao Chen, ang mga halamang gamot na ito, saan mo nakuha? Siya ay isang simpleng taga-bukid. Ito ay tiyak na, swerte lang niya. Kinuha lang niya. Oo, siguro swerte lang siya. 1,000 taong ginseng, pinakamahusay na Chanma. Ibig mong sabihin, ang mga bihirang kayamanan na ito, makukuha ba sa swerte? Xiao Chen, upo, ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Ay, hindi na kailangan. Ang pagtanggap ng pamilya Song sa mga bisita, ako, si Lin, ay natuto na. Pamilya Wang, dahan-dahan lang tayo. Xiao Chen, bakit ka nagpapanggap? Ay, Young Master Wang, huwag po kayong magalit. Siya.
Sigurado akong naiinggit lang sa posisyon nyo. Pamilyar ang likod na yan. Parang nakita na kita. Young Master, nalaman namin na ang kasalukuyang target ng Hangzin Group ay makuha ang proyekto ng Beihewen na malapit ng i-develop. May iba pang kumpanya na nakikipagkumpitensya. Ang Dangzia Group. Xia Chenwu. Siya pala. Ihanda ang sasakyan, makikipagkita ako sa kanya bukas. Young Master, si Xia Chenwu ay may matapang na personalidad. Mga dayuhan. Hindi ako dayuhan. Chenwu. Sana ay naaalala mo pa ako. 3 araw na. At wala pa rin bakas ng tao. Presidente Xia. Ang impormasyon ng ginoong iyon ay naka-encrypt. Mahirap hanapin. Ipagpatuloy ang paghahanap. Iniligtas niya ang buhay ko. Hindi ko pwede na hindi man lang malaman kung sino siya. Presidente Xia, sabi ng front desk may isang ginoong Lin na naghahanap sa inyo, pero wala siyang appointment. Ginoong Lin. Papasukin siya. Ikaw yan. Ikaw ang nagligtas sa akin noon. Mukhang naaalala pa ako ni CEO Xia. Maraming salamat sa pagligtas mo sa akin. Ang utang na loob na ito. Naaalala ko. Sabi mo, Lin ang apelyido mo. Nagkataon, may kilala akong tao. Na Lin din ang apelyido. Tama, Chenwu. Ako ito. Ako si Lin Chen. Ang Lin Chen. Si Lin Chen na iyon. Naalala mo na rin sa wakas. Tama. Ako nga ang minamahal ng lahat. Ang gwapo at malakas na si Lin. Ang sexy na Diyosa. Ate Hammer. Lumabas ka. Hindi ba? Ang muling pagkikita ng magkakakilala ay dapat masaya. Mali ba ang hawak mong script? Noon, ang aking ama, para iligtas ang buong pamilya mo, ay pinatay. Bakit ka narito ngayon? Pinagtatawanan mo ba ako? Hindi. Nandito ako para tulungan kang maghayganti. Maghayganti. Pamilya Lin yun. Ilang taon na akong nagpupumilit. Pero hindi ko matalo si Hangzin. Dahil buhay ka pa. Mamuhay ka ng maayos. Ang mga utang sa nakaraan, matagal ko nang hindi inaasahan, na mababayaran pa. Maniniwala ka ba, kung bibigyan mo ako ng 1 buwan, mapapangyari ko ang Dangzia Group, na malampasan ang Hangzin Group. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Bigyan mo rin ako ng pagkakataon. Ang utang na dugo ay dapat bayaran ng dugo. Ang utang na dugo ay dapat bayaran ng dugo. Kung gayon, patunayan mo ang iyong sarili. May laban bukas. Paglulunsad ng ari-arian. Kung gagamitin mo ang iyong lakas at pananaw para kumbinsihin ako, maniniwala ako na mayroon kang kakayahang makipagtulungan. Sige. Panganib. Wow! Binibining Wang, salamat po sa pagdala niyo sa akin sa ganitong lugar. Napakaganda. Wala yon. Mamaya, ipapakilala kita. Si Manager Lin ng Hangzin Group para sa Pamilya Song. Ito ay isang magandang pagkakataon. Young Master Wang, napakabuti ninyo sa Pamilya Song. Hindi na nila alam kung paano kayo pasasalamatan. Wanru, ginagawa ko ito para sa iyo ng buong puso. Kapag nakuha na natin ang pakikipagtulungan sa Pamilya Song, hindi ko na kailangang matakot na hindi ka lalapit sa akin. Lin Chen.
Lin Chen. Anong ginagawa mo rito? Oh, hindi ba't si Young Master Lin yan? Ang suot mo naman ay mukhang tao. Marami sigurong nagastos mo para umarkila niya ng isang araw. Lin Chen, sinusundan mo ba ako? Huwag mong isipin na sa ganoong paraan. Magbabago ang isip ko. May delusyon ka ba? Nandito lang ako para sa auction. Sino ang binatang ito? Paano niya nagawang galitin si Young Master Wang? Si Wanru lang. Si Young Master Lin. Baka sila, ang mga dadalo sa auction. Pero Lin Chen, kailangan kitang paalalahanan. Ang pinakamura rito, na lote, ay 7 numero. Hindi kaya nagkamali ka ng lugar. Ay, Young Master Wang, huwag ka na pong magbiro. Ang isang hamak na tulad niya, ay karapat dapat bang pumasok sa auction? Baka naman, ay palihim lang siyang pumasok. Ay, si Young Master Lin, ay isang dalubhasa, na bagong dating mula sa bundok. Paano siya makakapasok ng palihim? Ikaw, Wanru, ang nakakaintindi ng mali sa kanya, Song Wanru. Dahil sa pagiging masunurin mo, ganyan mo ba tratuhin ang nagligtas sa lola mo? Isa ka lang, mapalad na, charlatan. At saka, binigyan na kita ng pagkakataong kumuha ng pera at umalis. Bakit naman ganoon na lang ang reaksyon ng babaeng yan? Hayaan na, balak ko lang namang maglaro-laro. Tapos na ba kayo? Ngayon, pwede na ba akong tahimik na, makilahok sa auction? Aba, halina't tingnan ninyo, mga kaibigan. Itong si Binibining Lin, sabi niya ay dadalo raw siya sa auction. Mga Ginoo, pati ang suot niyang damit ay inupahan lang. Paano siya magkakaroon ng pera para magbid? Sa ganitong mataas na uri ng okasyon, naglakas loob pa siyang makisali. Mga Ginoo, maaari ba akong magbid? Parang wala naman kayong kinalaman dito, hindi ba? Paano namang walang kinalaman? Ang ganitong lugar ay para rin basa, isang probinsyano na tulad mo. Mga Ginoo, siya ay isang manluloko lang. Ginugulo mo ako dahil sa kasunduan, at gusto mo pa rin magpanggap dito. Ay, binatang Lin, gusto mo bang pahiramin kita ng pera? Para hindi ka mapahiya mamaya. Binatang Wang, ikaw nga, masyado pa ring mabait. Sa tingin ko, ang mga taong tulad nito, ay dapat paalisin agad. Hindi kailangan ni Ginoong Lin ng pautang. Si Ginoong Lin ay ang kinatawan ng Dongzia Group na dumating para magbid. Young Master Wang, may iba ka pa bang tanong? Kaya pala ang lakas ng loob ni Young Master Lin. Kasi pala, nakakapit siya kay CEO Sia. Pero, CEO Sia, ang inyong Dongzia Group, ay parang rebulto ng putik na tumatawid ng ilog. Hindi na kayang iligtas ang sarili. Mayroon pa siyang ekstrang pera para mag-alaga ng lalaki. Ang sitwasyon ng Dongzia Group ay hindi kailangang alalahanin ng pamilya Wang. Kung hindi dahil sa pamilya Lin, na gustong buhayin ka para manghuli, hindi ka makakatagal hanggang ngayon. Hindi ko inakala na si Lin Chen. Pagkaalis ko sa pamilya Song, hinanap ko si Xia Chenwu. Talagang lalaki nga siya. Oh ho ho. Kaya pala itong si Lin Chen, ay napakakumpiyansa. Kumakain na pala siya ng soft rice. Dahil ganoon na lang ang paghamak ni Young Master Wang, Dongzia Group. Kung gayon, magkita na lang tayo sa subasta. Lin Chen, alam mo ba, na ang pinakamura na lote dito, magkano ba? 3 milyon. Ang taong tulad mo, hindi pa nakakita ng 300,000. Alam na alam ni Young Master Wang ang presyo. Baka, napakadukha na niya, at nakatitig na lang, ang pinakamurang lote. Ikaw. Mga ginang at ginoo, magsisimula na ang subasta. Sana ang lakas ni Young Master Wang ay tugma sa kayabangan mo. Mga ginang at ginoo, magsisimula na ang subasta. Ito ang aming 7 milyon, 8 milyon, 10 milyon. Sold. Ang susunod na lote ay ang aming B2 na lote. Ang panimulang presyo, 3 milyon, 10 milyon. Nabenta. Ang susunod na lote ay ang A7. Ang panimulang presyo ay 10 milyon, 28 milyon. Gusto ko ang lateng iyan. Binatang Lin, bakit hindi ka pa rin nagtataas ng bid? Baka naman, wala na siyang pera. Ay, Binatang Wang, huwag ka nang magbiro. Hindi niya yan kayang bilhin. Dito lang siya, nagpapanggap. Nagpapalipas lang ng oras. Yung mga lupain kanina, magaganda lahat. Bakit hindi ka nagbid? Yung mga yun, ay pagmamayari ng pamilya Wang. Kahit makuha mo, hindi rin ito masyadong uunlad. Tingnan mo ang lupang ito. Tingnan mo ang lupang ito.
Malayo ang lokasyon ng lupang ito. Hindi kumpleto ang mga infrastruktura. Sigurado ka ba? Manalig ka sa akin. Ito ang ngayon. Ang pinakamahalagang lote. Pinapanta kita rito, para patunayan ang iyong kakayahan, hindi para gumawa ng kalokohan. Ang susunod na lote ay, ang North B7 City Lot. Ang panimulang presyo ay 8 milyon. Mayroon bang gustong magtaas ng presyo? Kung wala, hindi ito matutuloy. Ang lugar na walang kwenta na yan. Kahit ibigay mo ng libre, ayaw ko. Ako ang mag-aalok, 20 milyon. 20 milyon. Mayroon ka ba niyan? Huwag kang magkunwari rito. Si G. Lin ang kumakatawan. Sa aming Dongzia Group, ang perang ito, kami ang magbibigay. Ito. Ang Supreme Black Card. Paano nagkaroon ng taong ito ng Black Card ng Longteng Chamber of Commerce? Binatang Wang. Hindi siya umaasa kay Xia Chenwu. Baka ang card na ito ay kay Xia Chenwu. Kahit nawasak ang pamilya Xia, baka may iba pa silang kayamanan. Hindi nakakagulat kung mayroon silang Black Card ng Dragon Ascent Chamber of Commerce. Kahit mayaman ka, hindi mo alam paano mo gagastusin ang 20 milyon para bumili ng lupang walang silbi. Gusto mo bang mag-alaga ng baboy? Ang mga bagong yaman ay bagong yaman pa rin. Kahit gaano pa sila kay Aman, ang tunay na pagkatao ng isang probinsyano, Wang Xiao. Kung ang lupang ito ay kumita ng pera, ano ang gagawin mo? Kung ang sirang lupang ito ay kumita ng pera, ang pangalan kong Wang Tian, isusulat ng pabaliktad. Si Young Master Wang ay talagang may maikling pananaw. Sino ang bumili ng North City B7 lot? Ako. Binabati kita. Kakatapos lang namin ng resolusyon. Sa lupang iyon, magtatayo kami ng bagong international airport. Sa totoo lang, balak sana namin bawiin ang lupang ito. Hindi namin inaasahan na naibenta na pala. Handa kaming magbayad ng 3 beses sa presyo para bawiin ito. At umaasa pa rin kay Lin Xiao na tulungan siya. 3 beses, 60 milyon. Sa pagbebenta lang, kumita na siya ng 40 milyon. Bakit kahit ang ganitong klaseng tao ay nakakabangon? Wang Xiao, tulungan mo akong pabagsakin siya. Huwag kang mag-alala. Ang pamilya Wang at ang Hangzin Group ay matagal nang sinisira. Ang Dongzia Group, hindi na sila magtatagal. Gusto kong siya ay lumuhad sa harap ko. Binatang Wang. Oras na para tuparin ang pastahan. Anong pastahan? Hindi ko alam. Ganyan ba ang reputasyon ng pamilya Wang? Ano? Sabay-sabay na naniningil ang 3 bangko. Anong ibig mong sabihin na may problema ako sa kredibilidad? Young Master Wang, paano naman ang ating kooperasyon? Nangako ka. Hindi ko na nga mailigtas ang sarili ko. Sino pa ang pakialam sa iyo? Itong si Wang Tian, kung hindi lang dahil sa kooperasyon ng pamilya, ayoko na sanang makialam. Gamitin ang pondo ng Hangzin para magbigay ng pondo sa pamilya Wang. At saka, Lin Chen. Wala akong pakialam kung ikaw ba ang walang kwentang tao noon. Basta't subukan mong sirain ang plano ko. Huwag mo akong sisihin kung maging malupit ako. Kapag sinira mo ang plano ko, huwag mo akong sisihin kung maging malupit ako. Ang lupa ngayon, swerte lang ba talaga? Pinag-aralan ko, sa loob ng 3 taon, ang patakaran sa pamumuhunan, at pagpaplano ng lungsod, pati na rin ang mga topographic na mapa. Kaya, matagal mo nang inaasahan, na magkakaroon ng pagpaplano ng paliparan. Ang paghihiganti ay hindi lang salita, kailangan ng sapat na lakas, at paghahanda. Sige, naiintindihan ko. Simula ngayon, lubos kang susuportahan ng Dongzia Group. Magkasama tayo, nasisingilin ng pamilya Lin sa utang na dugo. Oo. Ayos ka lang ba? Mukhang mayroong. Ayaw tayong makauwi ng ligtas. Siya si Bloody, ika-4 sa listahan ng mga mamamatay tao. Hindi pa siya natatalo. Daan-daang buhay na ang kinuha niya. Ang hilig niya ay pahirapan ng biktima. Bilisan niyo, mamamatay tayo. Bata, may nagbayad para sa buhay mo. Pero huwag kang mag-alala. Kami
Aalagaan ka namin ng mabuti. Hindi na tayo makakatakas. Pikit. Ang galing ko, pa rin. Sabihin mo, sino ang nagpadala sa iyo? Hinding-hindi. Ako ang ika-4, sa listahan ng mga mamamatay tao. Gusto mong ipagkanulo ko. Si Lin Haoshuan ng Hongzin Group. Mukhang. Kailangan kong makipagkita sa iyo, Lin Haoshuan. Iyon. Salamat sa pagliligtas mo sa akin ngayong gabi. Wala yon. Pero si Lin Haoshuan ay desperado na. Kailangan mong maging maingat, Nga pala, pagkatapos ng 3 araw, magho-host ang Hongzin Group ng isang open martial arts competition. Sa panahong iyon, paglalabanan, ang huling piraso ng lupa sa South City, gintong lupa, ang galing. Kailangan ko silang turuan ng leksyon sa arena. Ngayong gabi, pwede ka bang manatili? Simula nang mamatay ang mga magulang ko. Ako ay, nag-iisa na lang. Ang nangyari ngayong gabi, ay medyo nakakatakot. Ikaw, isipin mo na lang, para protektahan ako, pwede ba? Sige. Poprotektahan kita. Bakit ngayon pa? Shenwu, narinig kitang sumigaw. Ayos ka lang ba? Ako. Ikaw. Bakit hindi ka pa humaharap? Nakakainis. Shenwu, narinig kitang sumigaw. Akala ko, anong nangyari? Puso. Bakit lalong bumibilis ang tibok, Lin Chen? Shenwu. Bakit ka na naman nahimitay? Walang silbi. Kahit isang batang lalaki, hindi pa rin masosolusyonan. Mukhang si Xia Chenwu ang naghanap ng martial arts master. Sadyang dumating para harapin ang paligsahan. Kailangan kong humanap ng mas malakas na tao. Presidente Lin, nakahanap ako ng isang tao para sa iyo. Napakagaling na eksperto. Magandang araw, General Lin. Ako ang disipulo ng Divine Dragon Mountain. Ako si Xiong Kang, Divine Dragon Mountain. Totoo ba? Narinig ko na ang lahat. Huwag kang mag-alala. Ako ay tinuruan ng tagapagmana ng bundok Shenlong. Isang hamak na walang pinag-aralan. Madali lang. Si Ginoong Xiong, ang pinakamahusay na master sa labas ng bundok Shenlong, para harapin si Lin Chen. Sobra-sobra na yan. Sige. 3 araw mula ngayon, paluluhurin ko si Lin Chen, at magmamakaawa. Ipapaalam ko sa kanya, kung ano ang ibig sabihin, ng mas masahol pa sa kamatayan. Young Master Wang, salamat po. At handa pa rin kayong tulungan ako. Wala yon. Kahit gaano pa ako kahirap, para sa iyo pa rin. Kung hindi dahil sa pondo ng Hongzin Group, mapuputol din ang aking pondo, narinig ko. Ang Hongzin Group ay kumuha ng mga eksperto mula sa Shenlang Mountain para tumulong. Tama. Sa pagkakataong ito, kailangan kong ipakita kay Lin Chen ang kanyang lugar. Young Master Wang, kapag dumating ang oras ng labanan, kailangan mo akong isama. Gusto kong makita mismo si Lin Chen kung paano siya matatalo. Wanru, ganoon mo ba kinamumuhian si Lin Chen? Kinamumuhian. Karapat-dapat ba siya? Gusto ko lang makita mismo kung paano siya namatay. Ang tatay ko, para sa reputasyon ng pamilya, pinipilit niya akong hanapin siya araw-araw. Pwede kitang isama. Pero, kailangan mong magbayad ng kaunti. Galit na galit ako ngayon. Hindi ko alam kung matutulungan mo ako. Basta't mapalugod ko si Young Master Wang, makakatayo ako sa pamilya Song. At patunayan, na mas mahusay ako kaysa kay Lin Chen. Ang taong iyon, daang beses na mas malakas. Si Lin Chen. Si Lin Haoshuan, inimbitahan, ang tagapagmana ng Dragon Mountain, para lumahok sa paligsahan. Paano kung hindi na lang tayo sumali sa pagkakataong ito? Bakit? Wala kang tiwala sa akin. Nag-aalala lang ako.
我这不是担心 Si Shongkang lang yan. Wala yan sa akin. Kilala mo siya. 你认识他？ Medyo may koneksyon kami. Oo nga pala. Nga pala. Sa laban na ito, hindi mo na kailangang pumunta. Mayroon akong mas mahalagang bagay na kailangan kong ipagawa sa iyo. Mas mahalagang bagay. Disipulo ng Shenlong Mountain, Shongkang. Pakituro po. Ito ang kung fu ng bundok Shenlong. Napakalakas. Tama. Ito ang kung fu ng bundok Shenlong. Napakalakas. Young Master Wang, ang taong ito, mukhang malakas siya. Mukhang si Lin Chen ay tiyak na matatalo ngayon. Ngayon, si Xia Chenwu, ang babaeng iyon, ay hindi dumating. Mukhang natatakot siyang makita ang kanyang lalaki na mapahiya. Sino nagsabing matatalo ako? Hindi ba't si Young Master Lin yan? Nakasuot ng ganyan, pupunta ba siya sa palengke? Baka alam niyang matatalo siya. Kaya sumusuko na siya nang maaga. Ang bilis niya, mas magaling pa sa akin. Ang anino na ito, bakit pamilyar? Kayo po ba si Lin Chen ng Dongzia Group? Tanggapin mo ito. Ang suntok na ito ni Shongkang, dapat na nitong sirain ang bastos na batang ito. Mabali ang braso. Ang mga taong mayabang. Karapat-dapat lang. Imposible. Hindi ito posible, Shongkang. Bakit ka nakatulala? Bilisan mo at saktan mo siya ng malubha. Shongkang, ano ang ginagawa mo? Bilisan mo at tapusin siya. Ikaw ang pumilit sa akin. Siyam na pagbabago ng banal na dragon. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano ang tunay na. Siyam na pagbabago ng banal na dragon. Paano niya magagawa? Ikaw, sino ka ba talaga? Ngayon, kilala mo na siguro ako, di ba? Ang Dragon Token. Ikaw ang tagapagmana ng Dragon Mountain. Ang disipulo ninyong si Shongkang ay bumabati sa tagapagmana ng bundok ng banal na dragon. Pakiusap, patawarin ninyo ang disipulo ninyo sa hindi pagkilala sa inyong pagkatao. Ayos lang. Nakamaskara ako noon. Kaya natural lang na hindi mo ako nakilala. Pero ikaw, bata, may talento ka nga. Sa pamamagitan ng pangunahing kasanayang ito, naintindihan mo rin ang siyam na pagbabago ng dragon. Maituturing ka na rin na panlabas na disipulo ng Dragon Mountain. Salamat, mahal na pinuno. Hindi, salamat, nakatatandang kapatid. Ano? Magpapatuloy pa ba kayo? Hindi po ako nangangahas. Sumusuko na po ako. Shongkang. Bumangon ka kagad. Sino ang nagsabi sa iyong sumuko? Shongkang, kinuha mo ang pamilya namin, at ang Hangzin Group, ng napakaraming pera, tapos ikaw, ay lumipat ng panig. Imposible. Siguradong nandaya siya, Young Master Wang. Anong klaseng lalaki ang inupahan ninyo? Anong ibig mong sabihin? Sinasabi kong lalaki siya. At kayong lahat ay lalaki. Hindi nyo man lang malabanan ng isang tao sa bundok. Sige. Sabi mo, lahat tayo ay lalaki. Sa tingin ko, hindi mo na kailangan ng tulong namin, Young Master Wang. Ikaw, Young Master Wang, mga ginoo. Ayon sa kasunduan, ang lupain sa timog ng lungsod ay pag-aari na ng Dongzia Group. Ang Hangzin Group ngayon ay talagang napahiya, maging ang mga eksperto na inanyayahan nila ay kumampi sa atin. Lin Chen, hintayin mo ako. Ang ganda ng pagkapanalo mo sa laban na ito. Inaasahan ko na.
Oo nga pala, ang mga ipinagbilin mo sa akin. Natapos ko na lahat, habang nagaganap ang laban. Walang nagbabantay sa Hangzin Group. Nagtagumpay akong makuha ang 3. Sa pinakamahalaga nilang kasosyo. Ang nangyari sa Hangzin Group ay dapat makakuha ng atensyon ng Pamilya Lin. Bago formal na pumasok ang Pamilya Lin sa Jiang Province, kailangan nating magplano ng maigi. Walang kwenta. Isang grupo ng mga walang kwenta. Presidente Lin, sa panahon ng paligsahan, kinuha ni Xia Chenwu ang mga tao, at inagaw ang 3 sa aming malalaking kliyente. Lin Chen. Xia Chenwu. Gusto ko kayong 3. Matandang pinuno. Kailangan ko ng tulong ng pamilya. Hindi mo man lang mapigilan si Xia Chenwu. Ayaw mo na bang maging batang pinuno ng Pamilya Lin? Si Xia Chenwu. Parang nakahanap ng katulong, tulad ni Lin Chen noon. Magpapadala ang pamilya ng tutulong sa iyo. Kung sakaling mabaigo ka ulit, ang posisyon mo bilang nakababatang pinuno ay mawawala. Sa wakas, darating na ba? Lin Chen. Nakuha ko lang ang kapital. Ang eksaktong balita ay, ang pinakamatandang elder ng Pamilya Lin ay dumating mismo. Sa wakas, dumating na siya, si Lin Haoshuan, sa mundo ng negosyo, o sa talento sa martial arts. Ang nakababatang henerasyon sa kabisera, ay isang namumukod tangi. At, kilala rin siya sa Martial Alliance. Ngayon, kahit, ang nakatatandang elder ng Pamilya Lin ay personal na dumating, dahil dumating siya. Ang mga utang sa Pamilya Lin ay tuluyan ng sisimulang bayaran. Narinig ko na ang dahilan ng inyong pagkalugi, isang nagngangalang Lin Chen. Ang nakatatandang, ang taong iyon ay napakayabang. At sinabi pa, ang Pamilya Lin ay isang grupo lamang ng mga matatandang mayabang na palaka sa balon. Hindi karapat-dapat maging isang pamilya. Ang mukhang ito. Ang mga matang ito. Ang mga matang ito at ang mukhang ito, ay talagang magkamukha. Pero si Lin Chen, ang sakitin na yun, dapat matagal ng patay. Maaasahan ba ang mga impormasyong ito? Lubos na maaasahan. Galing lahat kay Song Wanru ng Pamilya Song. Siya, ang dating fiancé ni Lin Chen. Dating fiancé. Kung gayon, ang mga balitang ito, ay hindi maaaring mali. Mukhang, isa lang naman siyang umaasa sa natitirang kapangyarihan ng Pamilya Xia, na parang langgam na nagpapanggap na tigre. Hindi ba? Pero, dakilang matanda, ngayon na nandito na kayo, dumating na ang ating dakilang pinuno. Sa ngalan ko, magdaos ng isang business banquet, imbitahan ng lahat, ng kumpanya at Chamber of Commerce ng Cloud City. Sige, aayusin ko kaagad. Ano po kaya ang layunin ng pagdaraos ng banquet na ito, Elder? Siyempre, susubukan natin kung si Lin Chen ba ang dating sakit-sakitin. Mag-host siya ng business banquet. Malinaw na ito ay isang hongmen banquet. Dahil nag-imbita siya. Paano tayo hindi pupunta? Pero, nag-aalala ako. Huwag kang mag-alala, kahit anong gawin niyang plano. Ako mismo ang babasag sa lahat ng iyon. Kaya pala si Mr. Lin, ang batang pinuno ng Pamilya Lin. Isang karangalan na makita ang iyong galing. Napakaswerte ko. Chen Wu. Binabati kita. Ngayon ang iyong Dangzia Group ay umuunlad ng husto. Lin Haoshuan. Pinatay ng pamilya ninyo ang buong pamilya ko. Hindi ko pa nababayaran ang utang na ito. Huwag kang magkunwari rito. Ikaw na lang ang natitira sa Pamilya Xia. Kung ibibigay mo lang ang Dangzia Group sa Pamilya Lin, masisiguro ko na ang natitira mong buhay ay magiging walang problema. Nananaginip ka ng gising. Kung gusto mo, ulitin mo ang pagkakamali ng iyong ama. Pwede kang hindi makinig sa akin. Ikaw. Huwag kang mag-alala. Poprotektahan kita. Dati,
Nagalit ang pamilya Wang. Ngayon, umaasa na lang tayo sa pamilya Lin. Sa pagkakataong ito, kailangan nating samantalahin ang pagkakataon. Hindi ko inakala na si Young Master Lin ay mahusay sa pagpapantasya at pananakot. Hindi pala siya maliit. Kung mapapahiya ko lang si Lin Chen sa publiko, at maibalik ang dangal ni Young Master Lin, baka si Young Master Lin ang pumili na suportahan ako. Hindi ba't mas maganda ito kaysa kay Wang Tian? Lin Chen, sino ka ba sa tingin mo? Manggahas ding magsalita nang walang galang kay Young Master Lin. Song Wanru, naghahanap ka ba ng gulo? Lin Chen, ikaw ay isa lamang, taga-probinsya na galing sa bundok. Manggahas ka ring hindi gumalang kay Young Master Lin. Mga kasama, halina't magbigay ng hustisya. Itong si Lin Chen ay isa lamang, probinsyano mula sa Nayon. Paano siya naglakas loob na ikumpara ang sarili kay Young Master Lin? Hindi niya talaga alam ang kanyang lugar. Young Master Lin, ang taong ito, hindi niyo na kailangang magalit. Ako na ang bahala sa kanya. Ang galing mong magkunwari. Mga kaibigan, ako si Lin Haoshuan, palaging gumagamit ng kabutihan. Ang mga salita ng ganitong uri ng tao ay hindi ko pinapansin. Kung luluhod ka ngayon at sasampalin ang sarili mo, mapapatawad kita. Ang galing talaga ni Young Master Lin. Sobra na sila. Pareho pa rin siya ng dati, mahilig magpanggap. Pero, parang hindi niya ako nakilala. Young Master Lin, halika rito. Bakit? Nagbago na ang isip mo. Naisip mo na kung paano ka magmamakaawa. Oo, tama. Gusto ko po sanang magmakaawa sa inyo. Sige. Pakinggan ko. Ano ba ang masasabi mo? Gusto kong sabihin. Sabihin mo. Ikaw. Ikaw. Paano nangyari? Hindi ko man lang nakita ang galaw niya. Lin Chen, napakawalang hiya mo talaga. Naglakas loob kang umatake ng patago. Hindi ba kayo ang naunang nanghamon? Ngayon, bakit naman kami pa ang sinisiraan ninyo? Nagpabeya ako. Hindi ako nakailag. Si Young Master Lin ay talagang magaling maghanap ng dahilan. Dapat sana, ang Young Master, ang pag-host ng piging na ito, ay para sa mga negosyo, sa lalawigan ng Jiang upang makipag-ugnayan. Gayunpaman, mayroon pa rin akong oras para ayusin ka. Ikaw na panggulo. Tama ang sinabi ni Young Master Lin. Ang mga taong tulad ni Lin Chen, dapat lang naturuan. Si Miss Song. Sa sobrang pagpapabango mo sa kanya, hindi kaya iniisip mo na kapag nakasama mo ang pamilya Lin, maliligtas mo na ang pamilya Song. Kung gusto mong manakit, gawin mo na. Huwag ka nang magsalita ng walang kwenta. Young Master Lin, bigyan mo siya ng leksyon. Bigyan mo siya ng leksyon. Lin Chen, pinapayuhan kita. Nalumuhad ka na lang. At magmakaawa. Ang aming Young Master Lin, pero ang pinakamahusay sa henerasyon ng martial arts. Ang pinakamahusay sa martial arts, ang taong tulad niya. Kaya kung talunin gamit ang isang kamay, Lin Chen, huwag mong isipin na dahil tinalo mo si Song Kang, ay kung sino ka na. Si Song Kang na yan. Isa lang siyang disipulo. Sa labas ng Shenlang Mountain, paano siya maihahambing sa ating batang pinuno na si Lin? Lin Chen, sigurado ka bang kaya mo? Chen Wu, huwag kang mag-alala. Sa aking paningin, isa lang siyang payaso. Lin Chen, hindi ka ba pwedeng magpanggap? Mabuti, napakabuti. Kung gayon, haharapin ko. Kung paano mo ako haharapin? Gagamitin ba ni Young Master Lin ang sikretong sining ng pamilya Lin? Sinasabing, kapag tumama ang palad na ito, kahit damo o laman, ay mabubulok. Hahayaan kitang maranasan ng husto. Kung ano ang tunay na, ang natatanging sining ng pamilya Lin. Sinabi ko na sa iyo. Sapat na ang isang kamay. Pumunta ka sa gay.
Imposible. Paano mo nagawa ang corrupting bone palm ng pamilya Lin? Nakita ko na ito ng maraming beses. Hindi mo pa rin ako nakikilala. Ako. Ang pinakatunay na dugong bughaw ng pamilya Lin. Ikaw. Ikaw ba yung 10 taon na ang nakalipas, na pinatalsik sa pamilya Lin, si Lin Chen na sakitin? Siya. Siya pala ang pangunahing tauhan sa insidente ng pamilya Lin. Imposible. Hindi ba't hindi ka na mabubuhay ng 5 taon? Paano ka pa nabubuhay? Bumalik ka at sabihin sa pamilya Lin, na ako, si Lin Chen, ay nagbalik. Dahil hindi ka nakilala ni Lin Haoshuan, bakit mo pa ipinaalam ang iyong pagkakakilanlan? Hindi ba ito makakasama sa ating plano? Dahil magpaplano tayo, kailangan nating makuha ang kanyang atensyon. Ibigay mo sa akin ang lahat ng atensyon mo, para ang Dongzia Group ay hindi gaanong mapipilitan, at mas magiging ligtas ka. Ayoko na ikaw ang mag-isang magpapasan nito. Pwede nating harapin ito ng magkasama. Gabi na. Mauuna na ako. Ikaw. Noong nakaraan, nahimatay ako. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Natatakot ako na baka umatake ulit ako. Ikaw. Pwede ba? Manatili ka sa akin. Sige. Pangako ko. Kahit saan at kailanman. Basta kailangan mo ako, poprotektahan kita. Magandang gabi. Walang silbi. Hindi mo man lang malaman ang pagkakakilanlan. Pinahiya mo pa ako. At ikaw, babae. Kung hindi ka nagpasimuno, paano ako mapapahiya sa harap ng lahat? Young Master, bakit hindi muna tayo mag-ulat sa dakilang elder? Bakit hindi muna tayo mag-ulat sa dakilang elder? Mag-ulat sa dakilang elder. Alam mo ba kung gaano karaming tao ang nakatingin sa posisyon ko bilang batang pinuno? Hindi ko po alam. Patawarin mo ako, Young Master. Kung ang maliit na bagay na ito ay report pa sa dakilang matanda, paano ko pa magagampanan ang posisyon ko bilang Young Master? Matalino ka, Young Master. Hindi ko ito napag-isipan ng mabuti. Si Lin Chen na sakitin. Ang buhay ko ngayon ay purong swerte lang. Young Master, si Chairman Lee ng Longteng Chamber of Commerce. Kailangan pa ba nating makipag-ugnayan sa kanya? O unahin na natin si Lin Chen? Unahin muna natin ang Longteng Chamber of Commerce. Kapag kontrolado na natin ang negosyo sa Jiang Province, paluluhurin ko si Lin Chen sa harap ko at magmamakaawa. Young Master. Nagpadala si Lin Haoshuan ng tao para makipag-ugnayan, at gustong hikayatin ang Longteng Chamber of Commerce. Gusto niyang gumawa ng pangalan sa Jiang Province para patunayan ang kanyang kakayahan sa pamilya. Jinzong, samahan mo muna silang umarte. Ang pinsan kong ito. Gustong-gustong patunayan ang kanyang kakayahan. Kung gayon, bigyan natin siya ng malaking regalo. Presidente Lee. Ang Longteng Chamber of Commerce ay ang namumunang negosyo sa Jiang Province. Ang pakikipagtulungan sa aming pamilya Lin, ang matalinong desisyon. Masyado kang mapagpakumbaba, batang Ginoo Lin. Ang pangalan ng pamilya Lin ay sikat na sikat. Hanggat ang samahan ng mga mangangalakal ay matutulungan ako.
Ang mga kita sa hinaharap ay maaari nating hatiin sa 30-70. Tungkol naman kay Lin Chen at sa Dong Zia Group. Sana sa panahong iyon, makipagtulungan si Chairman Lee sa amin. Huwag kang mag-alala, Young Master Lin. Ang Dong Zia Group kamakailan ay talagang masyadong mayabang. Sa totoo lang, ang Chamber of Commerce ay magsasagawa ng isang financing conference. Mayroon kaming ilang pangunahing proyekto na naghahanap ng mga kasosyo. Dati, ang Hongxin Group ay nakatuon sa proyekto ng Beihei Bay, nakasama rin dito. Sa lalawigan ng Jiang, ang matagal nang hindi pa natutukoy na proyekto sa Beiheiwan ay sa wakas ay isasagawa na. Hanggat hawak mo ang proyektong ito, para mo na ring hawak ang kooperasyon ng karamihan sa mga negosyo sa lalawigan ng Jiang. Kaya, ang pulong sa pagpopondo, kailan po ba yan? Sa susunod na buwan, sa panahong iyon, sana ay makadalo si Binibining Lin. Salamat, Pangulong Lee. Binibini, nahuli na ang isda. Mabuti. Ngayon, sa mga taong ito, ang lahat ng impormasyon tungkol sa pamilya Lin, ipadala mo sa akin. Opo. Bukas na ang financing meeting. Kapag nakuha natin ang proyekto ng Beiheiwan, ang buong lalawigan ng Jiang ay magiging atin. Sinunod na ng batang Panginoon ang iyong utos. Nakuha ko na ang lahat ng pondo. Pero, ang Dong Zia Group, gagawin kaya nila ang kanilang hakbang? Young Master Lin, may ideya ako. Sabihin mo. Maaari kong ilantad si Lin Chen sa publiko, bilang kanyang dating nobya. Sabihin ninyong iniwan niya ako, at niloko ako. Pagdating ng panahon, hindi lang masisira ang reputasyon niya. Mapapahiya pa si Xia Chengwu. Magaling. Napakagaling. Sana sa pagkakataong ito, huwag mo akong biguin. Nabalitaan ko na, naglipat si Lin Haoshuan ng malaking halaga ng pera. Ang pagpopondo bukas ay hindi magiging madali. Kung mas marami siyang ilipat, mas malaki ang talo niya. Pero, sa tingin ko, may iba pa siyang gagawin. Ano man ang gawin nila, hindi ko sila hahayaang magtagumpay. Sa madaling salita, ang proyekto ng Beiheiwan, kailangan itong makuha ng pamilya namin. Tungkol naman sa iba, ang mga taong walang alam, ay mas mabuting umalis na lang. Salamat sa pahayag ni Young Master Lin. Ngayon, tawagin natin si Mr. Lin Chen ng Dong Zia Group para ibahagi ang kanilang plano. Lin Chen, ikaw na pinalayas ng pamilya Song, isang hamak na tao, karapat-dapat ka bang dumalo sa Newport Project? Mga Ginoo, ngayon, ibubunyag ko ang tunay na pagkatao ng mapagkunwaring ito. Matagal na kaming engaged ni Lin Chen. Pero siya, para lang makasipsip kay Xia Ganwu, itinapon niya ako, si Song Jiro, palabas. Ang isang tulad niya, na umaasa sa babae para umangat. Anong karapatan niya, na umupo dito at pag-usapan ng kooperasyon? Wanru, anong pinagsasasabi mo? Alam mo ba, ang kahihinatnan ng paninirang puri? Lin Chen. Paulit-ulit mong sinasabing sinisiraan kita. Sige. Kung gayon, maglabas ka ng ebidensya. Ikaw muna ang maglabas ng ebidensya. Patunayan mong ako ang unang nang iwan sa iyo. Ako, isang babae.
Gagamitin ko ba ang aking reputasyon para lang sir-on ka? Hindi ko inakala na si Lin Chen ay ganoong klase ng tao. Presidente Lee, ang inyong Dragon Ascent Chamber of Commerce ay makikisama ba sa ganoong klase ng makikipagtulungan sa mga taong may masamang pag-uugali? Iminumungkahi ko na agad na bawiin ang karapatan ng Dang Zia Group na lumahok sa bidding. Nagsisinungaling kayo. Hindi totoo ang lahat ng ito. Tito Song. Palagi ko kayong iginagalang. Sabihin mo sa lahat. Ang sinabi ni Song Wanru ay totoo ba? Tay, tinutulungan ko ang pamilya Lin para kalabanin si Lin Chen. Sa tulong ng pamilya Lin, yayaman tayo. Lin Chen, ikaw ang may kasalanan kay Wanru. Dahil sa sitwasyong ito, ipinapahayag ko na pansamantalang sinuspinde ang Dang Zia Group. Lin Chen, huwag kang magmadali. Ang magandang palabas ay nagsisimula pa lang. Ikaw na isang inabandona ng pamilya Lin. May karapatan ka bang magsalita tungkol sa integridad dito? Mula pagkabata, isa ka ng malas. Pinatay mo ang iyong mga magulang. Ngayon, sinisira mo na naman ang pamilya Song. Ang taong tulad mo na may masamang hangarin ay karapat-dapat na paalisin sa pamilya Lin. Dahil napag-usapan na rin lang ang tungkol sa tiwala. Kung gayon, hinihiling ko kay Chairman Lee ay play mo nga ang ilang video. Ang probinsya nung ito, hindi siya karapat-dapat sa akin. Magpapakasal ako kay Young Master Wang. Lin Chen, ang kasal ninyo ni Wanru, ay itinakda ng lolo ni Wanru, noong nalilito na siya, dahil dumating ka sa pamilya Song. Kumain ka lang at kumuha ng pera bago umalis. Hindi. Puro peke ang mga ito. Ang mga ito. Peke ang lahat ng ito. Ako ang makapagpapatunay. Si Ginoong Lin ang gumamit ng milagrosong gamot para iligtas si matandang ginang Song. Hindi lang hindi nagpasalamat ang pamilya Song, kundi gumanti pa sila. Naaalala ko, noong itinakda ng matandang Ji Song, ang kasal ni Binibining Song, ginawa niya iyon sa harap ng lahat ng mayayamang pamilya sa syudad. Bakit? Ngayon, hindi na kinikilala ni matandang Master Song. Tapos na ang reputasyon ng pamilya Song. Mga Ginoo. Noong panahong iyon, si matandang Master Song, dito mismo, sa harap ng lahat ng angkan, ay inihayag ang kasunduan sa kasal namin ni Song Wanru. Ngayon, gusto ko rin ipahayag sa inyong lahat na hindi na si Lin Chen, ang pamilya Song ang unang sumire sa kasunduan, at pagkatapos ay nanira, ako, si Lin Chen, mula ngayon, ay tapos na ang ugnayan sa pamilya Song. Ang kasunduan sa kasal ay pinawawalang bisa. Kainis. Hindi talaga maaasahan ang babaeng yan. Ako lang talaga ang maaasahan ko. Presidente Lee, ang galing ng palabas ninyo. Matagal na ninyong ibinigay ang proyekto ng Beihei sa Dang Zia Group, hindi ba? Kung hindi, bakit mo tinutulungan ng husto si Lin Chen? Ganyan mo ba kami tratuhin? Ang mga kumpanyang dumalo sa bidding ngayon, Lee Jinjong. Dumating kami para sa proyekto ng Beiheiwen na bidding, pero pinaglalaroan mo lang kami. Ito ba ang paraan ng inyong Dragon Ascent Chamber of Commerce? Tama, kailangan ninyong magpaliwanag ngayon. Matagal ko nang tinitingnan ang proyektong ito. Matagal na kaming naghahanda para sa proyektong ito, pero kung napagdesisyonan na ito ng maaga, niloloko lang tayo ng lahat. Kailangan nilang magpaliwanag. Mga Ginoo, kumalma kayo. Hayaan ninyo akong ipakilala muli si Ginoong Lin Chen. Ang tunay na Dragon's Ascent Chamber of Commerce. Ang tunay na may kontrol. Si Lin Chen pala, ang may kontrol sa Longteng Chamber of Commerce. Kung alam ko lang. Hindi ko na sana tinarget si Lin Chen. Kaya ang lahat ng ito, simula pa lang, ay pakanan ninyo. Mga Ginoo. Ang tagal na nating pinaghandaan, ang North River Bay Project, hahayaan na lang ba natin? Nalokohin tayo ng Dragon Ascent Chamber of Commerce. Oo, bigyan nyo kami ng paliwanag. Presidente Lee.
Sa tingin ko ang nangyari ngayon, hindi ito isang pagkakamali, na basta na lang matatapos. Mga Ginoo, ito ang pamilya Zhao ng Hedong, ang pamilya Nan ng Kilo, at ang Yunfei Group. Lin Chen. Anong ibig mong sabihin? Bitawan mo, huwag ka nang magpaputok. Ang mga negosyo at pamilyang ito, ay naging tanyag noon. Lahat sila ay may malapit na kooperasyon sa Lin Haozuan ng Lin Group. Sa huli, nalugi silang lahat. Kasabay nito, ang angkan ni Lin Haozuan ay lumalaki. Hindi nakapagtataka na biglang nalugi ang pamilya Zhao noong nakaraang taon. Nagsisinungaling ka. May ebidensya ka ba? May ebidensya ako. Pero hindi ko ilalabas. Pero ang binhi ng pagdududa, kapag naitanim na. Pero sa puso ng mga tao, ay nag-ugat na. Ilang salita lang ng paninira. Hindi naman siguro kayo maniniwala, di ba? Ang mga kumpanyang nasa screen, ay nawasak na ang pamilya. Walang saksi. Ang mga ito, lahat yan ay gawa ni Lin Chen, para suran ako. Lin Haozuan, nakalimutan mo na ba? At ang aming pamilya siya, Gaisan. Nakalimutan mo na mayroon kang, babaeng walang ama at ina. Shen Wu, huwag mong pilitin ang sarili mo. Shen Wu, huwag mong pilitin ang sarili mo. Shen Wu, huwag mong pilitin ang sarili mo. Lin Chen. Paano ko hahayaan na ikaw lang ang humarap sa lahat ng ito? At saka, ang hakbang na ito, matagal ko na sanang ginawa yan. Sige. Mula ngayon, palagi akong nasa tabi mo. Mga kaibigan, 10 taon na ang nakalipas nang bumagsak ang pamilya siya. Sa panlabas, dahil ito sa aking ama. Gusto lang tulungan ng pamilya ni Lin Chen. Sa totoo lang, si Lin Haozuan, ang matandang Lin ng kanyang angkan. Gusto lang nilang samantalahin ito para ubusin kami. Tumahimik ka. Hindi lang nila pinatay ang buong pamilya ko, kundi pati na rin ang ari-arian ng pamilya siya. Unti-unting kinain at lubusang pinagsamantalahan. Ang nasa screen ay ang matibay na ebidensya, kaya pala ganoon nawasak ang pamilya siya. Napakawalang puso. Kami, ang pamilya Wang, ay tuluyan ng puputulan ng ugnayan sa pamilya Lin. Hindi na kami makikipagtulungan. Lin Chen. Sa wakas nasabi ko na. Sa wakas kaya ko na. Harapin ang nakaraan ng buong tapang. At yakapin ang kinabukasan ng buong tapang. Lin Chen. Dahil pinilit mo akong walang matirhan sa Jiangcheng. Kung gayon, sabay tayong mamatay, mukhang dati sa piging. Ang 2 sampal ko sa iyo ay hindi nakatulong upang makilala mo ang iyong lakas. Nagpabaya ako noon. Hindi kita nakilala. Ikaw ay isa lamang, ang inabandona ng pamilya Lin. Nakatakas ng buong swerte. Samantalang ako, palagi kong hawak ang pamilya Lin, ang pinakamahusay na yaman. Ngayon, kailangan mong 3. Paano nangyari? Si Lin Haozuan ay hindi kalaban. Ang isang taong itinakwil ng pamilya ay paanong magkakaroon ng ganitong kapangyarihan? Ang pula pa sa balon ay hindi makakakita ng dagat. Inakala mo bang ang pamilya Lin ang pinakamataas sa martial arts? Hindi ako naniniwala. Ngayon, kailangan mong magsalita. Ang ipinagbabawal na sining ng pagsunog ng buhay. Baliw ka talaga. 9 na pagbabago ng banal na dragon. Panahon na para tapusin ang lahat ng ito.
Matandang elder ng pamilya Lin. Batang Master Lin Chen. Magpatawad kung kaya. Siyam na pagbabago ng Dragon. Dragon Ascent Chamber of Commerce. Kaya pala, ikaw ang kasalukuyang tagapagmana ng Dragon Mountain. Dragon Mountain. Tagapagmana. Akala ko pa naman. Siya ay isa lang, probinsyano mula sa bundok. Bakit? Ngayon ay ipagtatanggol mo siya. Siya ang kasalukuyang batang pinuno ng pamilya Lin. Ang batang pinuno na ito, sa Jiang Province, ang mga ginawa niya kamakailan. Sa tingin mo, gaano siya katagal magiging batang pinuno, hindi pa siya tinatanggol ng pamilya Lin. Talaga. Lin Chen. Magbabayaran tayo sa ibang araw. Fallen. Hoy, Ginoong Lin, sa hinaharap, ang proyekto ng Beihewan. Sana ay matulungan niyo pa rin ako. Tungkol sa mga bagay na pang negosyo, tanungin mo na lang si CEO Sia. Hoy. Young Master Lin, dati ay nabulag ako. Bigyan niyo po ako ng pagkakataon. Ang aming pamilya Wang ay handang maglingkod sa inyo. Ako kasi ay may magandang memorya at malawak ang pangunawa. Aba, Ginoong Lin, huwag kayong mag-alala. Mula ngayon sa Jiangcheng, sisiguraduhin kong ang pamilya Wang, ang pamilya Song, at ang Hangzin Group ay hindi na makakabangon pa sa Jiangcheng. Tama, hindi na makakabangon pa. Mga walang silbi. Si Lin Haoshuan, na walang ginawa kundi Samira. Ayon sa inyong utos, ay tinanggal na sa posisyon bilang batang pinuno at ikinulong. At saka, si Wang Tian, na nagtangkang magtaksil sa atin, ay ikinulong na rin. HMM, ang sino mang magtaksil sa pamilya Lin, ay dapat maghanda na maubos. Hindi ko lang inasahan na si Lin Chen ay buhay pa. Kung malalaman niya ang katotohanan noon, na buhay pa ang kanyang mga magulang, nakakulong lang naman siya. Ako mismo ang haharap dito. Nakaupo ako buong araw. Masakit na ang mga binti ko. Halika, ako na ang magmamasahe sa iyo. Bakit ka? Hindi mo agad sinabi sa akin ang iyong pagkakakilanlan. Akala ko, simula ng auction ng ari-arian, nahulaan mo na. Noon, akala ko, iyon ang naipon mo dati. Pinapangako ko sa iyo. Mula ngayon, wala na akong ililihim sa iyo. Chen Wu. Sana tayo ay magkasama habang buhay. Sino ang gustong makasama ka habang buhay? Ikaw ang nauna noong nakaraan. Ako naman ngayon. May tao sa labas. Walang makakapigil sa akin. HMM. Ang sakit sa mata. Guro, paano po kayo nakapasok? HMP, ang sirang pinto mo. Mapipigilan ako. Aking alagad. Nakita kong gumagalaw ang bituin ng pag-ibig mo. Sadyang dumating ako para tingnan. Magaling, 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 magaling. Mas mabuti pa ito kaysa sa mapagmataas na pamilya Song. Guro, alam mo na ang lahat. Ano bang nangyari sa iyo na hindi alam ng guro? Sa paggawa ng mga bagay, ikaw na ang magdesisyon. Napuntahan ko na ang pamilya Song. Mula ngayon, ang pamilya Song ay hindi na muling manggugulo sa iyo. Ngayon, ang pamilya Song ay makakagawa na lang ng maliliit na negosyo. Mukhang may dati ng sakit ang iyong puso. Dahil siguro, sa matinding takot. Paano mo nalaman, Senior? Maaari ba itong gumaling, Master? Oo naman. Dahil manugang ko siya. Kailangan ko siyang pagalingin.
Ito ang Phoenix Dance Heart Technique. Bagay na bagay sa'yo. Salamat, Senior, Master. Magaling ba ito? Hindi lang ito makakagaling, kundi makakadagdag din ito sa kapangyarihan ng kanyang martilyo. Ang landas ng paghihiganti ay madilim at mahaba. Ang makahanap ng kapareha na makakasama mo hanggang dulo ay mas mahalaga kaysa sa pagiging makapangyarihan, guro. Huwag kang mag-alala. Hindi ako magiging tulad mo, isang matandang binata. Hoy, lumaki ka na ah. Pinagtitripan mo na ang guro mo, ano? Anak, dumating ako ngayon. Dahil may ipapagawa ako sa iyo. Gaano mo kakilala ang Martial Alliance? Martial Alliance. Naalala ko, ito ay binubuo ng mga malalaking pamilya at sekta ng martial arts, na binubuo ng alyansa, na responsable sa pangangasiwa ng mga martial arts sa buong bansa. Maraming eksperto at kakaibang tao sa Martial Alliance. Gaano kalakas ang alyansang ito? Ang Martial Alliance ay umiiral upang mapanatili ang kaayusan ng martial arts. Ngayon ay nakikipagsabuatan sa pamilya Lin. Ang kasalukuyang Wumeng ay naging kasangkapan ng pamilya Lin para alisin ang mga kalaban. Bilang tagapagmana ng bundok ng banal na dragon, ang pagpapanatili ng kaayusan ng martial arts ay aking responsibilidad. Tamang-tama, ang bagong utang at lumang utang ay sabay-sabay ng babayaran. Ito ang Dragon Command. Ang may hawak nito ay maaaring magpatupad muna bago magulat. Ito. Napakamahal naman ito. Guro, hindi po. Kung hahawakan ng inyong disipulo ang Dragon Command, baka po ako ay gumawa ng masama. Paano kung gumawa siya ng masama? Kunwari, nagtiwala sa iyo ang iyong guro. Kunin mo. Chener, naaalala mo pa ba noong bumaba ka ng bundok? Ang sinabi mo sa iyong guro. Paghihiganti. Paunlarin ang inyong kwento. Para mabilis akong makahawak ng apo sa tuhod. Kayo dalawa, magsikap pa kayo at mabilis na. Magkakaroon na kayo. Hindi ba't ikaw pa rin ang may kasalanan, guro? Dumating ka sa tamang oras. Nakakatanda. Sige. Tapos na ang pagpapaliwanag. Ako, ang iyong guro, ay hindi na makikialam sa inyo. Shenwu. Umalis na ang guro. Huwag kang magulo. Tama, ang Dragon God Token ay isang mahalagang bagay. Ipinagkatiwala ito sa iyo ng guro. Ibig sabihin, ang guro, ay nagtitiwala na magagawa natin ito ng maayos. Kasalanan. Hindi pa ba tapos? Lin Chen. Ang pagpunta ko rito ay alinsunod sa pinakamataas na utos ng pamilya Lin. Ang tungkol kay Lin Haoshuan ay nabunyag na. Naglilingkod ka pa rin sa pamilya Lin. Hindi. Ayoko nang magpatuloy sa paglilingkod sa pamilya Lin. Pero ang nakatatandang elder ng pamilya Lin ay personal na nagbigay sa akin ng isang espesyal na misyon. Anong misyon? Umaasa siya. Bumalik kayo sa pamilya Lin at maging susunod na pinuno. Ano na naman ang pakana ng pamilya Lin? Sabi ng matandang elder, kung babalik kayo sa pamilya Lin, handa siyang kalimutan ang nakaraan at makipagtulungan sa inyo. Ang galing ng paglimot sa nakaraan. Ang mga matatandang ito, kahit humingi ng tulong, mayabang pa rin. Chen, sa tingin ko, may bitag ito. Sabihin sa pamilya Lin, ang batang pinuno ng pamilya Lin na ito, ako, si Lin Chen, hindi ko kailangan. Pamilya Lin, ano na naman ang pakana ninyo? May iba pa silang balak. Ano man ang gusto nilang gawin, sisibayan ko sila. Lin Chen, nako, tingnan mo ito.
Kumuha sila ng mga litrato. At kumakalat na ito sa internet. Magaling na taktika ng paghati. Hinahati nila tayo, ang ating alyansa sa Jiang. Ano ang gagawin natin ngayon? Ito ang posisyon ng batang pinuno ng pamilya Lin. Kung tatanggapin ko ang Jiang Province Alliance, ito ay babagsak ng walang laban. Kung tatanggihan ko, gagamitin nila ang opinyon ng publiko para sabihing sinungaling ako. Ang galing ng planong ito. Pero sa pagkakakilala ko sa pagkakaalam ko sa pamilya Lin, mayroon pa silang plano. Ito ay isang panandaliang pagpapaliban lamang. Hello? Ano? Sige. Alam ko na. Ngayon, ang ilang mahalagang lugar sa Dangzia, ang mga kasosyo, ay tumawag na para humingi ng paliwanag. Young Master. Masama ang sitwasyon. 3 kasosyo na ang nagpahayag ng pagwawakas ng kooperasyon. Mr. Wang, pakinggan mo ako. Hoy. May isa na namang nag-terminate ng partnership. Kung ganoon, magsisimula na akong lumaban. Jin Zong. Maghanda para sa press conference. Opo. Ginoong Lin. Maaari ko bang itanong, ang balita tungkol sa pagmana ninyo, sa posisyon ng batang pinuno ng pamilya Lin? Ako, ang tanong ng reporter na ito, ay napakagaling. Ang batang pinuno ng pamilya Lin ay napakatalino. Bumalik siya sa pamilya Lin, at gusto rin ng lahat. Ako at ang pamilya Lin. Gusto bang sabihin ng batang pinuno ng Lin na siya at ang pamilya Lin ay magkadugo? Ang lahat ng nangyari noon ay isang pagkakamali. Kung gayon, ang iyong alitan kay Lin Haoshuan ay para ba sa pag-agaw ng posisyon ng batang pinuno? Ako at si Lin Haoshuan ay may matinding galit sa isa't isa. Si Young Master Lin Chen at si Lin Haoshuan ay may problema sa loob ng pamilya Lin. Hindi ko na po maaaring aitalye. Ako, si Lin Chen, kasama ang pamilyang Lin ng kabisera. Puro galit lang, walang kooperasyon. Ang ibig sabihin ni Young Master Lin ay makipagtulungan sa bagong paraan. Kalimutan ang nakaraang sama ng loob. Mukhang si Lin Chen ay talagang babalik sa pamilya Lin. Mga kasama, malalim ang pag-iisip ni Young Master Lin. Bawat desisyon niya ay para sa ikabubuti ng lahat. Kung gayon, ang Dangzia Group, ano ang nangyari doon? Ang Dangzia Group ay isasama rin sa Lin's Industries sa hinaharap. Ito ay lahat ng Young Master Lin. Maingat na binalangkas. Sinasadya niyang baluktutin ang sinasabi mo, Young Master. Gusto mo bang ihinto ang press conference? Second Elder, napakagaling mo. Para maglingkod sa Young Master Lin. Isang karangalan ko. Tama ang sinabi ng pangalawang Elder. Tinanggap ko na nga ang token ng batang pinuno ng pamilya Lin. Tama ang sinabi ng pangalawang Elder. Tinanggap ko na nga ang token ng batang pinuno ng pamilya Lin. Si Lin Chen na ito. Bakit bigla kang umamin, Young Master Lin? Totoo ba ang sinasabi mo? Hindi ba't sinabi na ni Elder 2? Lahat ng sinasabi ko ay totoo. Oo. Totoo ang sinasabi niya. Dahil kayong lahat na media, nandito na ang lahat. Kaya ngayon, ipapahayag ko sa inyo ang isang magandang balita. Ang asawa ng pangalawang Elder, at ako, ay nagmamahalan. Mula ngayon, ang ikalawang nakatatanda ay hihiwalayan ang kanyang asawa, at pagkatapos ay formal na makikipag-ugnayan sa akin. Ang malaking balita, Reporter's Pass, ikalawang nakatatanda, totoo ba ang sinasabi niya? Kalokohan, puro ito peke. Ikalawang matanda. Dahil hindi mo inaamin, wala akong magagawa kundi i-play ang recording na ito. Lin Chen, anumang kondisyon, papayag ako. Teka. Hayaan mo akong huminga. Ang mga chismis ngayon ay napakarami at napakalaki. Imposible, hindi ko kailanman sinabi yan. Pangalawang Elder. Kahit ang pag-edit ng audio recording, pangunahing low ika, hindi mo alam, paano pa kaya ang mga litratong iyon?
Ikaw. Gago ka. Ako lang. Tinuturuan ka ng kaunting kaalaman. Ikaw. Ikaw. Ah. Kunan mo. Kunan mo. Ang pangalawang matanda ng pamilya Lin. Nahimatay sa lugar. Tapos na. Tapos na. Tapos. Mga cutie. Isang grupo ng mga cutie. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay harapin si Lin Chen. Pero ngayon, kahit hindi pa handa, pero sapat na rin. HMP. Alisin mo agad ang trending topic, kahit magkano pa ang magastos. Matandang pinuno, inaayos ko na. Huwag mo nang ayusin. Umalis na tayo ngayon. Pumunta ka sa Sahara at magtanim ng puno. Huwag kang babalik. Nang walang pahintulot ko. Shen. Tingnan mo, ang ikalawang elder ay ipinatapon sa Sahara. Simula pa lang ito. Ako ang pinuno ng Jiang Province Martial Alliance, Lin Chen. Ikaw ay pinaghihinalaang nanggugulo sa kaayusan ng negosyo sa Jiang Province. Sumama ka sa akin. May ebidensya ba kayo? Ang Wumeng ay hindi kailangan ng ebidensya. Mukhang ang Wumeng ay naging aso ng pamilya Lin. Hinahanap mo ba? Lin Chen, inaamin ko. Sa lakas, hindi siguro ako ang iyong kalaban. Pero, ayon sa mga regulasyon ng Martial Alliance, may karapatan akong suriin ang anumang negosyo. Kailan pa nagkaroon ng karapatan ang Martial Alliance na makialam sa normal na operasyon ng negosyo? President Xia, ang mga account ng inyong Dong Zia Group at ang proseso ng pag-aproba ng BH1 project. Makakaya ba nitong makapasa sa audit ng aming Wumeng? Lubusang imbestigahan. Ang aming proyekto ay legal at sumusunod sa regulasyon. Sige, imbestigahan mo. Ay, takot na takot ako. Kapag sinimulan ang pagsusuri, agad na magyayelo ang proyekto. Lahat ng pondo ay mamomonitor. Kung ipagpapaliban pa ng ilang buwan, hindi ko alam kung ang Dong Zia Group ay may sapat pa na pondo. Inaabuso mo ang iyong kapangyarihan para apihin ang mga pribadong kumpanya. CEO Xia, ang kapaligiran sa detention center ay baka hindi maganda para sa iyong kalusugan. Subukan mo. Subukan mong galawin siya. Lin Chen, alam kong malakas ka. Pero kaya mo bang labanan ang 10? Kaya mo bang talunin ang 100? Ang enforcement team ng Martial Alliance ay hindi tulad ng pamilya Lin na mga walang silbi. Itong si MS. Siya na kasama mo. May malambot na balat. Hindi kakayanin ng anumang aksidente. Bakit? Gusto mong lumaban? Lalabanan mo ang pagpapatupad ng batas ng Martial Alliance. Mas lalala ang iyong kasalanan. Sa kasamaang palad, bibigwin kita. Hawak ko ang Dragon Token. Pwedeng pumatay muna bago mag-ulat. Hawak ko ang Dragon Token. Pwedeng pumatay ng walang pahintulot. Ay, maawa ka, Young Master Lin. Ang pamilya Lin ang nag-utos sa amin. Nag-donate sila ng 50 bilyon sa Martial Alliance. Sabi nila. Sino pa ang kasama? Ang vice-presidente ng Sangay at 3 Diakono. Pangunahan mo. Sige, okay. Sige. Ang bilis kumilos ni Young Master Lin. Ang bilis ninyong nalinis ang mga peste sa Sangay. Kung gayon, ang pondo ng pamilya Lin. Ano ang gusto ninyong gawin dito? Kayang umayon sa sitwasyon. Karapat dapat na kayong maging pinuno ng rehiyon. Dahil nag-donate ang pamilya Lin. Bilyon-bilyong yuan. Kung gayon, gamitin mo. Ngunit kailangan para sa kapakanan ng Martial Alliance. Opo, mahigpit kong susubaybayan upang matiyak na bawat sentimo ay magagamit sa tamang paraan. Kung kayo ay muling magsasagawa ng katiwalian, isipin ninyo lang ang kalunos-lunos na kalagayan nila kanina.
Hindi po, hindi po. Susunod po ako sa batas. Masyadong naging madali ang lahat. Wala ka bang anumang problema? Tinago mo sa akin. Binatang Lin. Wala talaga akong alam. Ang alam ko lang ay dalhin kayo para linisin ang mga peste. Nako. Nalinlang tayo. Nasa panganib si Chenwu. Ang susunod na hakbang para sa North River Bay Project. Sino yan? Phoenix Dance of Nine Heavens. Ang katawan ay sumusunod sa puso. Ikaw. Itlog. Basag ang itlog. Patawad. Nahuli ako. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Mula ngayon, sasama ka sa akin. Ayoko lang maging ang pinoprotektahan. Gusto kong totoong makasama ka sa laban. Sige. Mula ngayon, magkasama na tayo. Ano ang susunod nating gagawin? Nasa Jiang Province sila, hindi na ako makakalaro ng maayos. Kung gusto nila akong kalabanin, kailangan nilang saktan ang mga mahal ko, o hilahin ako sa Dijing. At ito, ang huling baraha. Narinig kong ginulo ni Lin Chen ang Jiang Province. Nagkakagulo. Galit na galit ang matandang pinuno. Magdurusa na naman ang mag-asawang iyon. Hay, wala tayong magagawa. Sino ba naman sila, kundi ang mga magulang ni Lin Chen? Nakakainis. Ang pamilya Lin ay ikinulong ako, pero narinig ko ang mahalagang balita. Kapag nakatakas ako, sasabihin ko kay Lin Chen, hayaan silang mag-away, na parang aso't pusa. Matandang pinuno. Papakawalan mo lang siya. Ang isang piyesa ay dapat gampanan ng papel nito. Ang pagpapalam sa kanya na magbigay ng balita kay Lin Chen, ang huling halaga niya. Pero, Fang Yi, paano kung hindi malinlang si Lin Chen? Balita tungkol sa mga magulang niya. Siguradong darating siya. Ngayon, lahat tayo ay handa na. Hinihintay na lang natin si Lin Chen. Lin Chen. Lin Chen, ako. May balita ako para sa iyo. May alam ako tungkol sa mga magulang mo. Sana totoo ang sinasabi mo. Narinig ko mismo sa Lin family. Prison. Buhay pa ang mga magulang mo. Ano? Bakit ako maniniwala sa iyo? Alam mo ba, hindi naman tayo magkasundo. Wala na akong mapupuntahan ngayon. Mas mabuti pang sabihin ko sa iyo ang balita, para mag-away kayo ng pamilya Lin. Baka niloloko ka lang niya. Sa lagay niya. Hindi ka naman nagsisinungaling. Sabihin mo, saan mo nakuha ang impormasyon? Narinig ko mismo sa mga gwardya, dahil sa iyo sa Jiang Province. Sobrang gulo ang ginawa mo, kaya ang mga magulang mo ay nagdurusa sa loob. Ang piitan ay ang lihim na lugar, kung saan ikinukulong ang mga kriminal ng pamilya Lin. Kung buhay pa ang iyong mga magulang, dapat ay nandoon sila. Nasaan ang piitan? Hindi ko rin alam ang eksaktong lokasyon.
Nang tumakas ako, hinahabol ako. Hindi ko naitandaan ang ruta. Sana hindi ka nagsisinungaling. Naibigay ko na sa iyo ang mensahe. Pwede na ba akong umalis? Oo. Sa pagkakataong ito, palalampasin kita. Pero tandaan mo, sa susunod na magkita tayo, hindi kita mapapatawad. Naiintindihan ko. Hinding-hindi na. Teka. May kailangan ka pa ba? Ang bilis naman nating nagkita, mga tao. Dalhin niyo si Wang Xiao. Ipadala sa Sahara para magtanim ng puno. Lin Chen, niloloko mo ako. Lin Chen, ikaw. Young Master, narinig ko na ang lahat. Pero, napakadaling nakatakas ni Wang Tian. Para bang sinadya siyang pakawalan. Malinaw na bitag ito ng pamilya Lin. Gusto kanilang ilayo sa Jiang Province. Ito na siguro, ang huling, barahan ng pamilya Lin. Sinadya nilang palabasin si Wang Tian. Magpakalat ka ng balita para sa akin. Kung gayon, pupunta ka pa rin. Kahit na ito ay isang bundok ng mga espada at dagat ng apoy, kailangan kong pumunta. Maaari nating pag-usapan ito ng mas matagal. Alamin muna natin ang lokasyon ng piitan. Shenwu. 10 taon na akong naghihintay. Sa wakas alam ko na, buhay pa ang mga magulang ko. Hindi ko na sila hahayaang magdusa pa. Siguro ito na ang kapalaran ko. Sa Dijing, kailangan kong pumunta. Pero kung paano ako pupunta? Depende yan sa gusto ko. Ano ang gusto mo? Dahil gusto nilang hulihin ako. Hindi ko sila bibigyan ng pagkakataon. Jinzong, habang wala ako sa Jiang Province, ikaw ang bahala sa Jiang Province. Basta umunlad ang Jiang Province, ang unti-unting pagwasak sa pamilya Lin, ay mangyayari rin. Huwag kang mag-alala, Young Master. Pananatilihin kong matatag ang sitwasyon. Sa iyong pagpunta sa Imperial Capital, mag-ingat ka, Shenwu. Ito ay mula sa Dragon Ascent Business Association, pansamantalang pinakamataas na autoridad. Masyado itong mahalaga. Sa pamamagitan nito, maaari mong gamitin ang lahat ng mapagkukunan ng Chamber of Commerce. Oo nga pala, tulungan mo akong hanapin si Xiongkang. Malaki ang pakinabang niya sa akin. Oo. Bata, nabalitaan kong mag-isa kang pagpasok sa kabisera ng imperyo. Guro. Ang bilis naman ng balita ninyo. Ano ka ba? Nasa kabisera na ang iyong Panginoon. Sasanduan ka namin kapag kailangan. Salamat, Guro. Shenwu, hintayin mo ako. Hindi. Sasama ako sa iyo. Hindi pwede. Masyadong delikado ito. Dahil delikado. Kaya nga mas kailangan kitang samahan. Sa pagkakataong ito, huwag mo akong iiwan. Lumabas ka na. Paano mo ako natuklasan? Mula nang pumasok ka, na parang daga. Tulungan mo akong tumayo. Sobra ka na. Alam mong nasa trunk ako. Pero sinadya mo pa rin. Magpreno ng paulit-ulit. Napagkasunduan na. Dahil sumunod ka. Kailangan mong sundin ang 3 patakaran. Sige. Una, lahat ng kilos ay susundin mo ako. Pangalawa, kapag nasa panganib, kailangan mong protektahan ang sarili mo. Pangatlo, kailangan mong maniwala sa akin. Sige, nangangako ako. Pero, alam mo na sa lahat ng oras, susunod ako. Simula nang mag-impake ka, alam ko na. Salamat sa pagpunta mo, sinabi ko na. Lalaban ako sa tabi mo. Sampung taon. Sa wakas, nakabalik na ako. Bumalik na tayong lahat. Sa pagkakataong ito, babawiin natin ang lahat.
kasama ang tubo. Sina Lin Chen at Xia Chenwu ay nasa kanlurang bahagi ng lungsod, mukhang may hinahanap. Hinahanap nga nila ang piitan. Nakita ko rin po, ito sa bakuran, nakadikit sa poste gamit ang dart. Hinamon tayo ni Lin Chen. Bukas ng tanghali sa hilagang disyerto. Kuya, nalaman ko na, ang mga magulang mo, sa pinakailalim ng kulungan ng pamilya Lin. Totoo nga. Pagpapagurin mo ito ngayon, isang karangalan ang makapaglingkod sa iyo. Handa na rin ako. Mapanganib ang misyong ito. Kailangan mong mag-ingat. Handa kami. Para lang mailigtas ang tiyo at tiya. Kahit gaano pa kapanganib. Dahil pinipilit nila ako, babayaran ko na sila sa utang na ito. Hamon sa North City. Masyadong halata. Agad magpadala ng dagdag na gwardya sa piitan. Tingnan natin kung ano ang gusto niyang gawin. Ang batang Lin Chen na iyon, akala niya sa isang sulat ng hamon, ay may lilihis niya ako. Napakawalang muwang. Ibig mong sabihin, dakilang matanda, ang tunay niyang pakay, ay ang piitan pa rin, dapat lang. Ang hamon sa hilaga ng lungsod, ay isa lamang panlinlang. Ulat, dakilang matanda, si Lin Chen ay nasa hilagang disyerto pa rin ng lungsod, hindi pa umaalis. Kalmado pa rin siya. Dalahin mo agad ang mga piling gwardya, at personal na bantayan ng piitan. Walang dapat maging pagkakamali, masusunod, dahil siya na mismo ang lumapit. Pupuntahan ko na. Siya ngayon, ang imperyo, ang magiging libingan niya. Talagang humigpit ang seguridad. Sundin ang plano. Mag-ingat kayo. Huwag kang mag-alala, kuya. Ako na ang bahala. 10 taon na, itay, inay. Sasanduan na kayo ng inyong anak. Kumilos. Siyam na pagbabago ng dragon. Siyam na pagbabago ng dragon. Lin Chen, dumating ka nga. Hoy. Ang cute ng pamilya Xia. Bakit hindi ka tumakbo? Bakit ako matatakot pumunta? Nakalimutan mo na ba kung paano namatay ang mga magulang mo sa pamilya Xia? Lin Chen. Akala ko kung gaano ka kagaling. Hindi ko akalain na kaunting kaalaman lang ang natutunan mo at naglakas loob ka ng bumalik para mag-higanti. Para sa iyo. Sapat na ito. Bilisan mo, ipaalam mo sa dakilang matanda, si Lin Chen ay nasa kulungan. Ang Lin Chen sa kagubatan ay peke. Ang lakas ng loob mo. Oh, gusto mo siyang pigilan sa pagbibigay ng impormasyon. Mukhang si Lin Chen sa ilang. Ay peke nga. Lin Chen, bata ka pa rin. Lin Chen, masyado ka pa ring bata. Ikaw lang ang dumating. Nasaan ang ikalawang elder? Nakasabwat mo. Ang plano mong iliga kami ay napakababaw naman. Kung nahulaan mo na, bakit ka pa dumating? Dahil gusto kong malaman mo. Nasa harap ng ganap na kapangyarihan, lahat ng plano ay walang silbi. Nakaayos na, ang lambat na walang makakatakas. Kahit gaano pa kataas ang iyong kakayahan, hindi ka makakatakas. Talaga. Kung narito ka, sino ang nasa bilangguan? Ang balita tungkol sa dakilang elder ay nakuha na. Ang inyong panlilinlang ay tapos na. Bakit kayo tumatawa? Sagutin ninyo ako, ikaw. Sino ka ba talaga? Ikaw. Sino ka ba talaga? Ha ha ha. Ang bitag, na inilatag ng matandang pinuno, ay talagang kahanga-hanga, para hindi sila makatakas. Pero, ang electronic signal, hindi mo ako mapipigilan, di ba? Ano? Mayroong ganitong uri ng martial arts, na nagiging electronic signal.
Mahal na pinuno. Nagbago na ang panahon. Huwag kang tumakas. Ito ay isa lamang, virtual projection. Virtual projection. Paano nangyari yan? Nako. Nalinlang ako. Lin Chen. Paano mo ako naloko? Papatayin kita. Takbo. Lin Chen, ang inyong panlilinlang ay matagal na naming nabisto. Ang dakilang matanda ay papunta na siya. Ang dakilang matanda. Siya ba yung matandang gumagamit lang ng panlilinlang? Walang galang. Ang dakilang matanda ay hindi dapat husgahan ng isang tulad mo na pinatalsik sa pamilya. 10 taon na ang nakalipas. Nakipaglaban ang dakilang elder sa 3 eksperto at hindi siya natalo. Ngayon, ang antas ng paglinang ng dakilang elder ay mas malalim pa. 10 taon na ang nakalipas. Siya ang nagplano ng pananambang sa aking mga magulang ng panahong iyon. Pati na rin ang pamilya ko, ang pamilya Siya, ang utang na dugo. Ang nagwagi ang hari, ang natalo ang tulisan. Kung may sisisihin, sisihin ninyo ang inyong pagiging masyadong inosente. Kung gayon, kukunin ko ang buhay mo. Lin Chen, kapag dumating na ang dakilang matanda, kayong lahat ay mamamatay. Sa panahong iyon, ang pamilya Lin ay akin pa rin. Siyam na pagbabago ng dragon. Paano ka naglakas loob? Ang lakas ng loob mo. Naglakas loob kang maging bastos sa harap ko. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Ha ha ha. Mukhang dumating ako sa tamang panahon. HM. Sa pagkakataong ito, totoo na. Lin Chen. Bakit hindi ka na lang manatili sa Jiang Province? Iginiit nilang pumunta ng tuluyan sa kabisera para paalisin ang 3. Para saan? Ang tinatawag na pagmamahal sa pamilya. Kahit ang sarili mo at ang buhay ng iyong minamahal ay hindi mo pinapansin. Ha ha ha. PWE. Ikaw na walang puso. Ay nangangahas pang magsalita tungkol sa pamilya. Kayo na mga taong tulad ninyo. Para sa kapakinabangan, kahit sarili niyang pamilya, kaya niyang saktan. Mas masahol pa siya. Ha ha ha. Ang mga taong gumagawa ng malalaking bagay, ay hindi dapat magpatali sa pag-ibig. Matalino si Elder. Pero ngayon, huli na ang lahat. Kahit anong gawin ninyo. Ngayon, hindi kayo makakatakas. Para makasigurado. Ang mga bantay na nagtatago sa labas. Pinapanta ko na rito. Matalino ang dakilang matanda. Sa pagkakataong ito, sila ay hindi na makakatakas. Ha ha ha. Kung kayo ay ngayon, sesuko na. Maaari ko pa ring isaalang-alang na iwanan kayo ng buong bangkay. Ha ha ha. Nalapit na ang kamatayan mo. Ano pa ang pakulo mo? Ang nakatatandang kapatid ay talagang nakatatandang kapatid. Pinaglaruan niya ang pamilya ninyong Lin. Nang gusto. Lin Chen, huwag ka nang magpanggap. Anong pakulo? Kung ganoon. Tingnan mo. Kung sino ako. Ikaw si Xiongkang. Si Xiongkang ng bundok ng Shenlong. Binabati ko po kayo, dakilang matanda. Kung gayon, nasaan ang tunay na Lin Chen? Nasaan ang tunay na Lin Chen? Pinuno ng mga nakatatanda, si Lin Chen ba, ay may ginagawa na namang panlilinlang. Hindi na kailangang hanapin, nandito lang ako sa simula pa. Ito ang hinihintay ko, para mahuli kayong lahat. Ikaw lang. Dati, naputol ang mga litid mo, parang aso, nakahiga sa kalsada. Kahit nakabawi ka na ngayon. Hindi ka pa rin gaanong lumakas. Ha ha ha, kahit na dumating ka. Marami kami. Ikaw lang mag-isa.
Ano ang magagawa mo? Talaga. Tingnan natin. Ang mga tao ng Marshall Alliance. Ito. Paano nangyari yan? Sila. Paano sila nakapasok? Iniisip mo pa rin ba na mag-isa ako? Ang mga tao ng Marshall Alliance, bakit sila sumusunod sa iyo? Anong benepisyo ang ibinigay mo sa kanila? Idilat mo ang iyong mga mata at tingnan. Tingnan mo ang utos na ito. Para kang nakakita ng pinuno ng bundok ng banal na dragon. Handa akong sumunod sa utos ng pinuno. Ayusin ang kaayusan ng martial arts. Linisin ang sekta. Ako nga, ang responsibilidad ng tagapagmana ng bundok ng banal na dragon. Ano? Ang banal na dragon token. Hayaan ninyong sabihin ko sa inyo. Bago ako pumunta rito, sinadya ko pang ang punong tanggapan ng Wumeng. Ano? Ang mga tao sa Wumeng, matagal nang hindi na makatiis sa mga ginagawa ng pamilya Lin, ang mga nakipagsabuatan at nakipagsama sa pamilya Lin. Matagal na nilang binayaran ang kanilang mga ginawa. Ikaw, nilipon mo ang Wumeng. Ako, si Lin Chen, ay dumating ngayon. Hindi lang para iligtas ang aking mga magulang at ipaghiganti ang aking pamilya. At para sa martial arts ng mundong ito. Aalisin namin ang mga tulad ninyong salot. Ha 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 ha. Ang lakas ng loob mo. Anong kaayusan? Ang kamao. Ang tunay na batas. Patayin sila. Walang matitira. Lin Chen. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na lakas. Mamatay ka. Siyam na pagbabago ng Diyos na dragon. Bata. Maganda ang iyong kasanayan. Sayang. Napakaliit ng oras para magsanay. Kasuklam-suklam. Tingnan natin kung gaano ka katagal makakatagal. Tapos na. Lin Chen. Matandang pinuno. Ang iyong kapangyarihan ay walang kapantay, bata. Ikaw at ang iyong ama ay parehong walang silbi. Ikaw at ang iyong ama ay parehong walang silbi. Ha ha ha. Ito ang kinahantungan ng mga kumakalaban sa pamilya Lin. Lin Chen. Kuya. Ang kapangyarihan ng dakilang elder ay walang kapantay. Chener. Panahon na para alisin ang mga limitasyon. Ang corrosive bone palm ay masyadong malakas. Ang kanyang kihay ay huminto. Sa isang sandali, atakehin mo ang kanyang dancehong. Gamitin ang lambot laban sa tigas. Gamitin ang bilis laban sa paghinto. Naiintindihan ko. Ibig mong sabihin, nalampasan mo na ang tuktok ng martial arts. Mga tanikala ng langit at lupa. Ito. Imposible ito. Ang palaka sa balon ay hindi makapagsasalita tungkol sa dagat. Sa mundong ito, walang imposibleng bagay. Ano ito? Siyam na pagbabago ng banal na dragon. Ang siyam na dragon ay bumalik sa katotohanan. Hindi. Ang mga kadena ng langit at lupa, ikaw pala, ay nakalusot na talaga. Panahon na. Para magbayad. Anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Sisirain ko ang iyong kapangyarihan. Para ang natitira mong buhay, ay gugulin mo. Sa pagpapatawad sa kulungan. Ang aking kapangyarihan. Tapos na. Magaling. Sirain ang mga tanikala, linawin ang isip at makita ang sarili. Ito ang tunay na Dragon Mountain ko, ang tunay na tagapagmana. Si Lin Chen, ang susi. Nasa kanya ang susi.
Pakiusap, ako. Inaamin ko ang aking kasalanan. PWE, duwag. Sige na. Gawin mo ang dapat mong gawin. Shenwu, terror na. Tai. Nai. Shener. Tatay, nanay, ang inyong anak ay suwail. Hindi ko kayo, naligtas agad. Shener. Ikaw nga ang Shener ko. Hindi ako nananaginip, di ba? Anak. Ikaw, paano ka napunta rito? Umalis ka na, delikado rito. Umalis ka na, tay. Ayos lang po. Dakilang matanda, pinapawalang bisa niya ang aking paglinang. Pamilya Lin. Tapos na ang Pamilya Lin. 10 taon na. Akala ni nanay, hindi na kita makikita muli. Nanay. Kasalanan ng anak. Dapat mas maaga akong dumating, para iligtas kayo. Hindi, kami ng iyong ina ang dahilan ng paghihirap ninyo. Kung hindi lang sana, hindi namin natalo ang dakilang elder. Hindi ka sana naghihirap ngayon. Oo. Tito. Tita. Ako si Chenwu. Ang paghihiganti. Sa aking mga magulang ay natapos na. Mabuting bata. Ang laki mo na. Ang mga kaluluwa ng iyong mga magulang ay makakapagpahinga na ng payapa, tatay, nanay. Tayo na umuwi. Sige.